time, may mga bagay na kailangan nating harapin. Tulad ng ayusin na to. Kasi hindi ko alam kung kwarto pa ba siya. So yun mga te, pagkatapos ng ilang demolition job, finally ipapakita ko na sa inyo yung progress. Kaya ganun ako kalong for a good bed. Na kung hindi lang din super sarap or super yun yung gusto ko, hindi muna ako bibili. Naghihintay ako ng tamang time ko. Kaya ito tingnan mo. Sobrang sarap po nitong higaan na to. Hello mga te! Ayan, grabe, sobrang tagal na nitong video na to na plinano ko. Pero ngayon ko lang siya gagawin kasi ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Well, nakikita nyo po, nandito ako ngayon sa dati kong kwarto. Yun. Medyo matagal din bago ako natulog-tulog dito for some personal reasons. So, taray personal reasons. Lagi ako kay mama natutulog. Pero this time, may mga bagay na kailangan nating harapin. Tulad ng ayusin na to. Kasi hindi ko alam kung kwarto pa ba siya o kung ano. Dito po ako dati nagkukumu, tapos dati nandito yung mga pets ko, alam nyo na yun. Tapos kahit sobrang simple lang, masaya ako nun kasi malaking bagay talaga yung yung may masarap kang tulugan. Grabe guys, makikita nyo, nagsimula ako sa electric pa na nasa paahan ko, na punong-puno na yung tiyan ko ng kabag, tapos unti-unti. Tapos ngayon, sabi ko, kailangan ko na siyang ayusin bilang hindi pa naman ako makaka-move out, unang-una wala pa akong pambili. Sunod, hindi ko maiwan sila mama. So ito, pati itong kabilang room ay aayusin siya. Ngayon ako, again, sabi ko nga, talagang it took me a lot of courage and prayers para maging emotionally ready ako on many things. Oo. Naisip ko nga nun dapat siguro pag nagawa ko ito, ipakita ko lahat ng mga tinirhan ko nun. Pero saka na lang, pag may bahay na ako sarili. So ngayon, samahan niyo ako sa magiging renovation and preparation ng pag-ayos ko ng kwarto ko na magiging home natin. Kaya, let's do this mga te. Siyempre, with the help of my sister-in-law. Kaya ba to? Kaya to today. Actually, dinilay ko ng dinilay siya ang nagpupush. Maliit lang naman tong area te, pero marami-raming suntukan to. Ito lang naman siya, natambak na natambak talaga. Ayan, kung makikita nyo, kaya po yung may mga ganyan kasi nung naglakas ng loob na akong matulog dito, naglalatag po ako dito. Medyo madumi na yung mga floor, yung mga walls. Dahil hindi talaga tinitiran at may dalawang magulo. Ayan. Hindi ko alam kung ano itutulong nila. So, ito lang naman ang mga ililigpit yung laman nito. Tapos, ayan. Ito kasi yung naging office ko noon. The iconic Kumu area. Gamit ng mga alaga. Ito, ibababa namin kung saan ilalagay. Kasi ito babakbakin. At finally, mamamatay na tong LED light na ilang taon nang hindi napapatay dahil nawawala yung control. So, ngayon pa lang, thank you so much. Hanggang sa matapos natin to bahala na.
I slowly have forgotten to remember about you, babe. So ayun mga te, pagkatapos ng ilang demolition job, finally ipapakita ko na sa inyo yung progress. Oh, hindi pa to room tour na room tour, yung progress lang after ng mga initial na gawa, yung mga pagtitibag, at yung mga pagsisimulang matagal kong pinuspone because of many things. So ngayon ipapasilip ko na to sa inyo dahil alam kong maraming pagkakataon na magsasama-sama tayo dito. So ito munang pintuan, hindi na po siya natapos. Oo. Pero ang bala ko dyan, white and blue. Ayan. So, pasok tayo dito. So, ayan po, makikita nyo, ang dami niyang switches. Kasi marami po siyang ilaw. Oo. Nag-invest po talaga ako sa ilaw kasi ayoko po ng madilim. Nalulungkot po ako pag madilim. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ilaw-ilaw na ginawa ko rito. Baka magmukha na itong beer house, pero ito po siya. Una po yung main light. Yan yung main. Tricolor po yan. Ayan. Para mag-adjust-adjust depende sa mood ko. Oh, diba? Oh. Yan po. Then, meron po akong mga spotlight. Meron dito sa side na to. There you go. And, meron din po ako sa kabila. Ayan. So, kabilaan po yung spotlight na yan. Spotlight dito. Spotlight doon. Ayun. And, meron po akong mga pin lights. 1, 2, and 3. Ayan. And there's more mga te. Meron po akong cove lights doon. Ayan. Na hindi ko po mahanap yung sensor kaya green muna siya. Hindi pa rin po ako nalalayo sa kulay ng gawad kalinga. Patay natin para makita nyo. Ayan. Ganyan po siya nag-iiba-iba ng kulay. Tapos yung brightness and stuff. Ayan. Yan po yung ilaw. Ngayon, mga te, papakita ko na sa inyo yung loob, yung kulay na pinili ko and kung ano na itsura niya ngayon. Yung progress nga. Diba nakita niyo yung pinto ko, brown pa rin sa likod. And eto na po siya. Pinili ko pong parang major color ng room ko is cream. Hindi ko na nga maalala bakit ako nag-decide dati na i-cream siya. Tapos yung pintura ko guys, sobrang tagal na sa akin. Like, more than a year na. Mula pa nung iniisip ko na gusto kong magkaroon ng kwarto, ipa-renovate. Pero hindi ko siya nagagawa. Eh sabi nga nila little by little, inumpisahan ko po sa pintura, hindi po nagamit. Pero ngayon finally nagamit na siya. Yung parang major color niya is cream. Cream din sa kabila. And yung accent wall ko po ay blue. Oo, na hindi ko rin maalala bakit yan yung pinili kong color. Blue. Siguro dati, nangkop ko siya dun sa, naisip ko nung maliit pa yung kwarto ko, guys. Dun sa mga dati pang nanonood, nakita niyo yung kwarto ko, diba? Isang di pa lang, abot mo na yung dingding. So, ayan. Tapos, dito po sa kabila, na naisip ko lang nung pipinturahan na may kindergarten ako dyan na color. It's the cream and the blue. Siguro lang, dahil naisip ko, solid yung kabila, solid yung mga gilid. So, ginawa ko siyang stripes to be fair. Alam niyo naman ako, gusto ko ayang maging fair. Wow. Ngayon po talaga, ang pinaka-highlight ko. Kasi wala pa po eh. Wala pa talaga. As in yung nagawa lang yung kwarto. Tulad nga na sabi ko, inunti-unti ko lang siya. Pero ang dami ko pong pangarap pa ditong gawin. Pero ang pinaka-highlight po ng kwarto ko ngayon for me is my bed. Ayan. Ito po yung bed ko. Salem bed po yan. Ayan. Ayan guys. Pinag-isipan, pinag-ipunan, pinagpilian, pinagdesisyonan bago po ako nag-come up sa higaan na to. Dinidream ko po to. Lagi kong sinasabi yan na gusto ko isang araw magkaroon ako ng masarap na higaan. So napaka-specific ko po sa bed na gusto ko. Ito na nga finally. Kaya siya nauna. Opo, Salem bed po ito.
Dahil alam niyo naman ang tatag ng loyalty ko, bata pa lang kami, ito na yung ginagamit namin. So parang feeling ko, ito lang yung kilala kong kama. Sobrang ganda po nito, sobrang comfy. And nabangan niyo po sa susunod na video ko, i-unbox ko to. Ito lang ang kamang i-unbox ko na naka-unbox na. So siya yung nauna, dahil siya naman talaga yung main character ng kwarto. Cause we deserve a really good sleep. Wow, gusto mo yun na pa-English ka nung nagkaroon ka ng kwarto. So ito pa lang yung meron siya guys, dito sa room ko. Pero marami pa akong pangarap na gawin. Like, pangarap ko na may nagka-camera na sana sa akin. Pero ako pa rin mag-isa. Dito po, nagde-daydream po ako, pero baka naman, na mapalitan ko ng split type yung aircon. Do kaya naman ang aircon ko, pero hindi ko alam kung kaya ng kuryente. Dahil nangarap ako dito, lagyan ko sana siya ng split type na inverter kasi yung aircon ni mama, na-observe ko siya nung pinalitan ko. Medyo pricey lang yung aircon pero bawin-bawi naman sa kuryente. So parang natutunan ko yun. Alam niyo mga te, natutunan ko sa kaka-daydream ko, tapos mahilig ako magtanong-tanong ng mga appliances. Natutunan ko na dapat pala kumuha tayo ng eksaktong sukat para sa room natin pagdating sa aircon. Kasi akala ko noon, hala pag 2 horsepower yung aircon, ang laki ng kuryente. Yung pala, kung halimbawa sobrang laki ng kwarto mo, tapos pinili mo 1 horse, ganyan. So napipuwersa siya, mas magmamahal yung kuryente mo. So very important na alam natin kung ano yung nararapat, kung ano yung deserve natin. Aircon lang tayo, huy, aircon lang. So ayan, nagninilay-nilay pa ako, nangangarap din pa ako dito ng cabinet. Kasi kung makikita nyo, hindi ko na alam kung nasan ngayon yung mga damit ko. Walang mapaglagyan. Then, ng sofa of course. Pero dito talaga sa wall na to ang highlight ng pangarap ko. Ayan. Yung matagal ko na pong pangarap, maghihintay po ako magkaroon ng 65 inches na TV. Gusto ko po talagang magka-TV dyan. Unti-untiin po natin kung paano natin makukuha. Tapos, iniisip ko pa po, baka maglagay ako ng table lang. Office table, editing table. Pero gusto ko yung dun pa rin ako sa labas. Kasi gusto ko lagi ko nakikita si mama. Ayoko na, since nung wala naman akong kwarto talaga pinag-editan, pinag-workan, nasanay po akong nandun. Para si mama, lagi ko lang siya nakikita. So, feeling ko, mag-a-adapt pa ako at mag-a-adjust pa ako sa kung aalis ako doon. So, okay lang ako doon mag-work sa umaga para tipid na din sa kuryente. Ganyan. Pero meron din ako dito para pagdating ng gabi, dahil alam nyo naman matatakutin ng lola nyo, dito ako sa loob mag-work. So, baka lagyan ko siya dito. Sa bintana po, nangangarap pa akong lagyan niya ng Korean blinds o kung anumang bansang blinds. Pero habang wala, o baka kurtina muna siya, unti-unti. Baby steps. Ayan, at least progress. So, for the meantime, nandito yung mga gamit ko. And I feel this, nostalgia ba? Nostalgic feeling. Nandito po yung mga hinigaan ko ito. Nung wala po akong room, nilalatag ko po ito. Then, ito ang comforter ko. Pag nandun ako sa sala, para lang di matigas, nilalagyan ko yan. Kaya, ito yung progress na meron dito sa room. Tadaan! Gusto ko lang i-share sa inyo yung happiness, yung achievement ko dito. Sobrang unti-unti. Matagal ko po itong pinaplano mula noon. Pero hindi ko talaga kaya dahil every time na naisip ko, teka, paano sila mama, ano yung kanila. Kaya na una pong masettle yung kanila. Meron po silang mga rooms. Lalo si mama, inuna ko talaga. Si papa ko po, meron din po siyang sarili niyang mundo. Yun nandun sa dulo, pinagawan ko po siya dati. Kasi every time na may nag-iisip ako na gawin ko yung akin, baka kasi kailangan mas mauna muna sila kasi ako naman nakakatiis naman ako eh. Until one time, na-realize ko, hindi. Gusto ko na nang maayos na tulugan, maayos na higaan. Actually, hindi ko po alam kung paano ko ito nagawa. Pero siguro laging may paraan yung Diyos. Piling ko max out lahat ng cards ko. Joke! Kaya parang unti-unti lang siya. Kasi na-realize, pag meron ka palang little progress na nagagawa sa sarili mo, it motivates you more. Halos yun na lang naman yung kulang. Pero unti-untiin po natin yung mga things and samahan nyo ako, not to brag, but to inspire na hindi naman kailangan grander things agad yung ma-attain mo sa buhay mo. Kasi ako, alam nyo guys, dumating ako sa stage na kukuha ba ako ng unit, na separate, o ipapa-second floor ko ba yung bahay. Pero lahat talaga may right timing. Hindi ko magawang mag-move out kasi lagi kong naiisip na syempre parents mo tumatanda, parang ayoko pala, parang okay na pala. Then nung nagpapa-second floor naman ako dati, nung napaplano ko siya, hindi ko matimon kasi hindi ko alam paano yung mga kapatid ko, saan sila, paano ayusin yung room. Syempre kailangan mo i-consider na yung parents mo mahirapang umakyat, so hindi mo alam. Ngayon, nagkaroon na po sila ng mga pamilya nila. May mga sarili na po sila mga bahay. Kaya ito, nakuha ko to. Kasi itong half ng room dati, sa brother ko, tapos nagkaroon din sila ng mga bahay nila. Kaya nagawa ko, which is okay lang din naman dahil pwede naman maglatag anytime dahil may mga pamangkin na ako. Talagang minsan, kailangan mong i-treat yung sarili mo or kailangan mo ring rewardan yung sarili mo, lalo kung ikaw yung source ng strength sa loob ng household, ganyan. And don't feel bad. Pag parang feeling mo, ang ano-ano po, ang dami kong nagastos for me,
Kasi ako dumaan ako sa stage na yun eh. Parang sayang, wag na lang, kaya pa naman eh, pwede pang tiisin eh. Pero hindi eh, iba din talaga. Pag meron ka comfortability sa sarili mo, maayos yung isip mo, may peace of mind ka, maluwag yung paligid mo, maayos yung tulog mo, mas may magagawa kang more for your loved ones. And everything naman kaya mong timunin eh. Kasi ako, sabi ko nga, nung ginagawa to, nangihinayang ako dun sa ibang mga bed, tapos hindi naman pwede, for me hindi naman sa hindi pwede, or ayoko lang talaga, na sa akin lang yung ma-improvement. Like yung bed, ililipat siya dun sa kwarto ni Queen Queen, para lumuwag siya. Tapos ngayon, nung naisip ko nung nagalaw na siya, kasi di ba dati yung pintuan nandito, ayoko naman magkaroon ng fire exit sa kwarto ko, no? Yung sala, nung nakikita ko yung sala, ay kailangan ko rin siyang i-improve. Pero again, unti-unti, baby steps. Kaya ayun, maraming salamat to everyone. Siyempre, as inyo din yan eh, katasto ng inyong suporta. Wow, katasto ng inyong support. Ano to eh, katasto ng niya, paniniwala. Kaya sabi ko, i-share ko sa inyo yung naging progress. For sure, doon sa mga matagal lang nanonood sa akin, nakita na nila dati kung ano talaga yung setup eh. Naplano ko rin doon sa isip ko na pagdating ng panahon, itutour ko kayo doon sa mga lugar kung saan ako nakikitulog nung araw. Kaya ganun ako kalong for a good bed. Na kung hindi lang din super sarap or super yun yung gusto ko, hindi muna ako bibili. Naghihintay ako ng tamang time ko. Kaya ito tingnan mo. Sobrang sarap po nitong higaan na to. Oo, sobrang nakaka-excite matulog. Hindi pa lang ako makahiga kasi nag-a-adjust po ako dahil yung mga nakaraang buwan, kay mama po ako natutulog. So, tapos itong mga nakaraang linggo, kay Queen Queen, tapos biglang mag-iisa ako. Ganun po ako emotional eh. So, ayun, samahan niyo ako sa mga susunod na kabanata. Pag may TV na siya, may cabinet, may aircon. Pero for the meantime, this is a good sign na makakanood na po ulit kayo ng mga contents ko pag nakakagawa-gawa. Kasi may place na ako eh, kung saan ako pwedeng mag-shoot. So, ayun lang mga te, maraming salamat na sinamahan niyo ako sa aking journey na to. Tulad nga na lagi kong sinasabi, ang sukat naman ng tagumpay, hindi kung gaano ka nakagarbo ngayon eh. Kundi kung gaano ka nakalayo kung saan ka nang galing dati. Tulad ngayon, galing ako sa loft, sa latag, sa sala. Ngayon may gana tayo. And ang pinakamahalaga, wala nang tumutulog. For me, this is progress. Kasi dati pag umulan, ang pangarap ko lang yung wala na akong makitang tulo. Kasi yung bahay namin puno ng ice cream na lagayan dahil sa tulo. Pero ito na siya. Kaya abangan po natin kung ano pa yung mga progress. Hindi ko ito papalagyan ng basement at swimming pool. Basta yung komportable lang. Ayun, maraming salamat eh. And gusto ko pong i-take the opportunity na to para magpasalamat. Unang-una sa Salem Bed dahil napaka-ganda po ng customer service nila. Hindi ka maiilang, hindi ka mahihiyang magtanong, and they know well talaga. Ang sarap sumuporta ng ating mga Filipino products. Kasi ang Salem Bed po is locally made. Filipino company po talaga siya and it brings back so much memories. Kaya pagkama, Salem lang naalala ko. Thank you, Salem. And mga te, meron na po akong podcast kasama po ang kuya ko. Hanapin niyo po yun in the right corner kasama si Kuya Dwayne. And yun, yung ibang videos in-upload ko po sa YouTube, panoorin niyo po, baka lang may mga bagay na you needed to hear or you needed to share to someone that can save them. In-upload ko rin po yung iba sa Reels and everywhere, ayan. So, medyo magbabalik-balik na po tayo. Kaya, sana po kayo magsawang sumuporta. Maraming salamat everyone, and I'll see you again sa ating mga ganap-ganap. Thank you, and this is me saying spread kindness. Bye!